Intelligence o AI ay isang larangan ng computer science na naglalayong bigyan ang computer ng kakayahan na mag-isip at kumilos tulad ng tao. Sa pamamagitan ng advanced algorithms at machine learnings, ang AI ay nagbubukas ng pintuan sa larangan ng teknolohiya at edukasyon. Nagbibigay daan din ito sa mas pinadaling pamumuhay at mas maraming pagkakataon sa hinaharap. Sa araw na ito, halina't ating tuklasin at alamin ang tungkol sa Artificial Intelligence. Sa hirap ng mga gawaing ibinibigay, minsan ay nawawala na tayo ng ganang gawin ito lalo na kung wala tayong malalapitan. Kung ikaw ba ay aking tatanungin, minsan hindi ka ba gumamit ng internet? Ang kahalagahan ng teknolohiya sa kasalukuyang panahon ay hindi maitatanggi. Sa pamamagitan ng teknolohiya, maraming aspeto ng buhay ng tao ang nagiging mas mabilis, maayos at maginhawa. Mga kapwa ko kamag-aral, sa panahon ngayon kung saan tayo ay nasa bungad ng isang bagong yugto ng mundo na nakasentro sa teknolohiya, hindi na bago sa atin ang salitang Artificial Intelligence or AI. Alam ko na marami tayong katanungan tungkol sa Artificial Intelligence. Tulad na lamang kung ano nga ba ang Artificial Intelligence o tinatawag nating AI. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang computer o robot na kontrolado ng computer na magampanan ang mga gawain ng karaniwang kaugnay ng mga matatalinong nilalang. Ito ay maaaring magpakita ng iba't ibang aspeto ng katalinuhan tulad ng pag-aaral, pagsusuri, pagsasaayos ng problema, pag-unawa at paggamit ng wika. Ang AI ay maaaring gamitin sa iba't ibang larangan tulad na lamang ng mga aplikasyon sa medisina, mga search engine, at pagsasalita o pagsusulat ng kamay. Programang computer. Noong wala pa ang AI, ang mga tao ay nakakagawa ng mga gawain at desisyon ng mano-mano. Ang proseso ng pagkuha ng impormasyon at paggawa ng desisyon ay mas matagal at maaring hindi gaanong epektibo kumpara sa kung mayroon ang AI. Bilang mag-aaral, tayo ay nakikinabang sa mga benepisyo na alay ng AI. Maaring magagamit ito upang matukoy at matugunan ang mga kahinaan, kakayahan ng bawat estudyante. Sa bahaging paggawa ng takdang aralin, maaring kumonsulta sa ang mga estudyante sa AI sa paghahanap ng impormasyon bilang isang mananaliksik o maging pagtuklas lamang ng mga bagong bagay. Ang mga benepisyong nabanggit ay iilan lamang sa mga nagpapakita kung gaano kahalaga ang papel ng AI sa mga tao, sa kanilang trabaho, buhay, komunidad, kabilang din ang mga pag-uunlad ng sistema ng edukasyon at pagtulong sa mga estudyante na matagumpay sa kanilang pag-aaral. Dulot na rin ng panahon, ang pagkakaroon ng tamang edukasyon at kaalaman sa AI ay maaaring maging isang mahusay na tulong upang maiwasan ang mga negatibong epekto ng AI sa lipunan. Ngunit, mahalaga ang AI sa ating buhay dahil sa mga benepisyong hatid nito tulad ng pagpapabilis ng mga proseso sa trabaho, pagpapadali ng buhay ng mga tao, pagpapataas ng kalidad ng serbisyo sa mga komunidad, pagpapabuti ng pangkalahatang kahusayan ng mga proseso. Ngunit, alam naman natin ang lahat na bagay kahit gaano pa man ito kaganda o nakakatulong ay may kaakibat talaga mga apekto. Kaya ngayon, narito ang mabuti at hindi mabuting epekto ng Artificial Intelligence sa mag-aaral. Sa kasalukuyang panahon, hindi may kakaila ang mabilis at malawak na pag-unlad ng Artificial Intelligence na tila ba ay bahagi na ito ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa konteksto ng edukasyon, maraming mabuting epekto ang hatid ng AI sa mga estudyante. Isa itong pangunahing kasangkapan na nagbibigay ng masusing impormasyon at personalisadong pagtuturo. Nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa pagkatuto at nagpapabilis ng proseso ng edukasyon.
Ang AI ay nag-aambag sa pagpapalawak ng kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral habang nagtataglay ng potensyal na mapabuti ang kanilang pag-unlad at hinaharap. Access Education. Sa tulong ng Artificial Intelligence, naging mas madali para sa mga estudyante na makuha ang kanilang edukasyon kahit saan at anumang oras. Ang online learning platforms na itinataguyod ng AI ay nag-aalok ng mga pang-personalisadong module na mas pinadali ang pag-unawa ng mga konsepto. Ito ay isang malaking tulong lalo na sa mga lugar na may limitadong pasilidad kung saan maaaring maging hamon ang pag-aaral. Sa pamamagitan ng AI, mas mapananatili natin ang pagiging konektado sa edukasyon kahit sa mga liblib na poong na nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa pag-unlad ng bawat estudyante. Ito ay isa sa mabuting epekto ng artificial intelligence. Ito ay ang personalized na edukasyon. Ang AI o artificial intelligence ay isang teknolohiya na nagbibigay daan sa mas personal na pamamahagi ng edukasyon. Ito ay nagiging kaagapay ng mga guro sa paglikha ng mga module at karanasan sa pag-aaral na nakatutok sa kanya-kanyang pangangailangan ng bawat estudyante. Sa tulong ng AI, nagiging mas madali para sa mga guro na maunawaan ang individual na kakayahan at pangangailangan ng bawat mag-aaral. Halimbawa, kung mayroong isang estudyante na mas mahusay sa isang tiyak na asignatura, maaaring magamit ang AI ang datos na ito upang magbigay ng mas mataas na antas ng kahalagahan sa mga aspeto ng nangangailangan ng higit pang atensyon. Sa ganitong paraan, nagiging mas epektibo ang pag-unawa ng bawat estudyante sa kanilang mga tinuklas na konsepto. Nagbibigay daan sa mas mabilis at mas makabuluhang pag-unlad sa kanilang edukasyon. Skills para sa hinaharap. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga estudyante ng mga AI-related na kasanayan, binubuksan nila ang pintuan patungo sa mga oportunidad sa hinaharap. Ang mga tinuturo na kasanayan tulad ng data analysis, programming at machine learning ay nagbibigay hindi lamang ng pangunahing kaalaman, kundi pati na rin ang mga kritikal na kakayahan na magiging mahalaga sa kanilang mga karera. Sa pag-unlad ng teknolohiya, ang AI ay nagiging bahagi ng pangunahing aspeto ng maraming trabaho. Sa pag-aaral ng mga estudyante sa mga ito, sila ay nagiging handa at may kakayahang makipagsabayan sa isang mundo kung saan ang kasayanayan sa AI ay nagiging pangunahing kinakailangan para sa tagumpay sa kanilang hinaharap na profesyon. Sa paglipas ng panahon, maaaring maging mahirap na magsanay ng tradisyonal na paraan dahil sa labis na paggamit ng teknolohiya. Kung hindi may paliwanag ng maayos, maaaring maging sagabal ito sa pagbuo ng mga mahahalagang kasanayan tulad ng pagsusuri ng mga impormasyon, pagsusuri ng sulatin, at pakikipag-ugnayan sa kapwa. Kaya naman, mahalaga ang pagtutok sa pagpapalawak ng mga kasanayang ito sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, hindi lamang sa pamamagitan ng mga teknolohikal na sagabal. Sa pagiging labis na abala sa AI para sa kalabasan at kasiyahan, maaaring kalimutan ng mga tao ang mga mahahalagang gawain sa kanilang buhay. Ang oras na maaari sana ay inilaan para sa pag-aaral, trabaho, at iba pang responsibilidad ay maaaring mapunta sa walang katuturang mga online na laro o iba pang forma ng entertainment. Sa pagkaroon ng balanse sa paggamit ng teknolohiya, mahalaga rin na bigyan ng tamang oras ang mga aktibidad na nagbibigay halaga at layunin sa ating buhay. Ang masyadong pagdepende sa AI para sa libangan ay maaaring humantong sa kakulangan at personal na pag-unlad at pagkaroon ng sapat na oras para sa mahalagang aspeto sa ating buhay. Kawalan na kritikal na pag-iisip.
Sa pagkaroon ng kawalan ng kritikal na pag-iisip, malaga na tuklasin ng mga estudyante ang kahalagahan ng masusuring pagsusuri sa impormasyon ng kanilang natatanggap mula sa AI. Ang pagtanggap ng impormasyon na hindi nagsagawa ng kritikal na pagsusuri ay maaaring kumantong sa kakulangan ng kanilang kakayahan na magtanong, uri at magbigay ng sariling opinyon. Sa kabuuan, ang pag-usbong ng artificial intelligence sa larangan ng edukasyon ay nagdudulot ng malalim at makabuluhang pagbabago sa paraan ng pagtuturo at pag-aaral ng mga estudyante. Mula sa mas pinapersonal na edukasyon hanggang sa pagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa at kreatibidad. Nagbubukas ang AI ng oportunidad na magdadala ng mas mataas na antas ng kaalaman at kasanayan para sa hinaharap ng mga mag-aaral. Ngunit sa likod ng mabuting epekto nito, hindi na natin pwedeng hayaan ang mga posibleng negatibong implikasyon. Ang pag-aaksaya ng oras, labis na dependensya sa teknolohiya at kawalan ng kritikal na pag-iisip ay ilan lamang sa mga aspeto na maaaring maging hamon sa mga estudyante. Ang pagbalanse sa paggamit ng AI at tradisyonal na pag-aaral kasabay ng paglinang ng kritikal na pag-iisip at sosyal na kasanayan ay mahalaga upang matiyak na ang teknolohiya ay nagiging kakampi at hindi nagiging hadlang sa kabuuang pag-unlad ng bawat individual.